May katarata ka ba? Panoorin mo ang video nito hanggang sa huli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin kung kailan nga ba dapat magpa-opera ang pasyente na may katarata. Tara, let's discuss. Ang isa sa mga pinaka-common nagkukos ng paglabo ng paningin at pagkabulag ay ang sakit na tinatawag na katarata. May mga videos na akong nagawa about katarata na pwede nyo nang panoorin. Pero i-explain muna natin ng mabilis dito sa video na ito kung ano nga ba ang sakit na ito. Ang katarata ay ang pag-uulap nung klaro na lente sa loob ng mata natin na nakaharang doon sa daanan ng ating paningin. Habang tumatanda tayo ay unti-unti itong nag-uulap or nagiging cloudy na nagkokos ng unti-unti din na paglabo ng paningin hanggang sa makabulag. Karaniwan itong nakikita sa mga edad na 60 years old pataas dahil ito ay normal na proseso ng ating pagtanda. Pero pwede rin ito makita sa mga mas nakakabata pa, tulad kapag meron kang diabetes, nagtitake ka ng matagalan ng steroids, matagal kang nababad sa araw ng ilang taon, o di kaya trauma or natamaan or nasuntok ang inyong mga mata. Kapag ang lente ng ating mga mata ay nag-ulap, ay magdudulot ito ng malabong paningin na parang may ulap or usok na nakaharang dito. Tapos pwedeng magkaroon ng pagsilaw or makakita ng glare lalo na sa gabi. At madalas din na pabago-bago ang grado ng inyong mga salamin. Unfortunately, wala pong gamot na pinapatak or iniinom para mapigilan o di kaya para mapawala or magamot ang isang may katarata. Ang tanging paraan para makakita muli ng malinaw ay operasyon or cataract surgery, na kung saan tatanggalin yung katarata or namuting lente at papalitan ito ng artificial na lente na magiging lente nyo na habang buhay. Pero tulad ng ibang operasyon sa ibang parte ng katawan ay hindi ito maggagarantiya ng 100% na successful na outcome. Dahil sa ito ay surgery ay may mga risks at complications pa din na pwedeng mangyari. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi lahat ng may katarata ay kailangan operahan agad-agad. So, ang parating tanong sa amin ng mga pasyente ay kung kailan nga ba dapat sila maoperahan sa katarata. Ngayon, pag-usapan natin kung ano nga ba yung palatandaan na panahon na operahan ang inyong mga mata na may katarata. Una, kung nagpasalamin ka pero hindi pa rin luminaw ang iyong mga paningin. Ibig sabihin, hindi na ito kayang palinawin ng grado ng salamin at kailangan na itong operahan. Kapag bago pa kasi ang katarata ay pwede pa itong palinawin ng salamin na may grado. Pangalawa ay kung ikaw ay nagdadrive pa din at hirap ka nang magmaneho sa gabi dahil sa nasisilaw ka na sa mga nakakasalubong mo, ay senyales na ito na kailangan mo nang magpa-opera. Dahil delikado na ito kung ipipilit mo pa rin magmaneho sa gabi kung ikaw ay madaling masilaw na dahil sa iyong katarata. Pangatlo ay kung nahihirapan ka na sa pang-araw-araw mong gawain tulad ng paglalakad, pagtatrabaho, pagluluto, panonood ng TV, or simpleng pagkilala sa mga muka ng mga nakakasalubong mo. Ito ay malakas na senyales na kailangan mo nang magpa-opera. May iba rin na nakakaramdam ng pagdoble ng vision or nakikita ng isang mata ng may katarata. Ito ay dagdag din na senyales na kailangan mo nang magpa-opera. At sa ibang mga pagkakataon, ang pagkapal ng inyong mga katarata ay pwedeng mag-cause ng komplikasyon at pagtaas ng pressure sa loob ng mata na nagiging emergency na at kailangan ng operahan agad-agad. Dahil pag pinatagal pa, ay pwede pa itong mag-cause ng mas malalang komplikasyon at pagkamatay ng optic nerve or yung tinatawag na glaucoma. In short, kung hindi pa hirap sa pang-araw-araw na gawain at hindi pa ito nakakasagabal sa inyong mga paningin, ay hindi pa ito kailangan operahan at pwede pang obserbahan. Kung baga, kung nahihirapan ka na at gusto mo nang luminaw ang iyong mga paningin, dahil walang gamot dito, ay no choice na kundi ikaw ay magpa-opera.
Kaya bago ka magpa-opera ay siguraduhin na nahihirapan ka na at naaapektuhan ka na ng iyong katarata. At dapat handa ka na sa kahit anong pwedeng mangyari sa operasyon. Mas nagiging sulit kasi ang operasyon kung ooperahan ito sa punto na nahihirapan ka na para mas malaki ang ililinaw nito pag naging successful ang operation. Kumpara dun sa mga hilaw pa at hindi ka pa naaapektuhan sa iyong mga paningin, ay magiging maliit lamang ang paglinaw nito. Pero, hindi nyo rin dapat patagalin ng sobra ang pagpapaopera ng inyong mga katarata dahil habang patagal ng patagal ay patigas ito ng patigas at mas mahirap na itong operahan. At mas pwede itong mag-cause ng komplikasyon na sinasabi ko na pwedeng mag-lead sa pagtaas ng pressure ng mata at mag-cause ng glaucoma. At kapag mas mahirap na itong operahan dahil matigas na ito, ay mas tumataas ang risks at complications na pwedeng mangyari. Although, pwede pa rin naman itong operahan. Kaya lang, mas mahirap na ito dahil mas matigas na ito kumpara dun sa kakahinog pa lamang. So, kung medyo nahihirapan na kayo sa inyong mga paningin, ay pwede na itong ipa-opera. Huwag nyo nang hintayin na halos aninag na lamang ng ilaw ang nakikita ng inyong mga mata dahil sa katarata bago nyo ito ipa-opera. Kadalasan kasi, kahit pwede na itong operahan, ay pinapatagal pa ito ng matagal ng mga pasyente dahil una ay natatakot sila sa pwedeng mangyari sa operasyon. Tandaan na ang pagpapa-opera sa katarata ang tanging paraan para mapalinaw ulit ang inyong mga paningin. At kung mas papatagalin nyo pa ito na hanggang sa wala na kayong talagang makita, ay sobrang tigas na ito at mas mahirap na itong operahan kumpara sa kakahinog pa lamang. Pangalawa ay mas maaga niyong makakamit ang malinaw na paningin kumpara sa kung ito ay papahinugin nyo pa ng napakatagal. Titiisin nyo araw-araw ang malabong paningin kahit nakakaapekto na ito sa inyong pang-araw-araw. Pangatlo ay napakaliit lamang naman ng tsansa na magkaroon ng problema sa operasyon. Mas malaki pa rin ang tsansa na makakakita kayo ng sobrang linaw after ng operasyon. Dahil generally, ay safe naman ang pagpapa-opera sa katarata. Dahil ipapa-clearance muna kayo bago ang operasyon para makasiguro na kakayanin ng katawan ninyo ang operasyon ng katarata. At mabilis na lang din ang operasyon na pwedeng magtagal ng 15 to 30 minutes lamang o di kaya kapag sobrang hirap at matigas na ay pwedeng umabot ng hanggang 1 oras. Ang isa pang dahilan kung bakit dinedelay ng isang pasyente ang pagpapa-opera sa katarata ay ang gastos nito. Marami ang hindi nakakaalam na meron tayong mga government hospitals na merong ophthalmologists na kayang gumawa ng operasyon sa katarata ng no balance billing o di kaya ay minsan halos wala nang babayaran. So hindi na kailangan magtiis nung mga pasyenteng merong malapit na government hospitals na merong ophthalmologists. Na kahit walang budget ay may mga ospital na pwedeng tumulong sa mga pasyenteng walang-wala na. Ang katarata ay isang sakit sa mata na hindi kayang pawalain or pigilan ng eye drops or gamot o di kaya vitamins sa mata. Kaya mag-iingat kayo sa mga produkto na manlilin lang sa inyo na kaya daw nitong pawalain ang katarata sa pamamagitan lang ng pagpatak ng isang gamot. Dahil hindi nito kayang tunawin ang katarata at hindi natin alam kung safe itong gamitin na pwedeng mag-cause ng mas malalang sakit sa mata. Surgery lamang ang tanging solusyon at kung mild pa lamang ay pwede pa itong salaminan o di kaya obserbahan muna. Kung nakakabasa ka pa, nakakakilala ka pa, nakakapag-drive ka pa, ay hindi naman kagad ito kailangan operahan agad. Ang surgery ay ginagawa kapag naaapektuhan na ang kalidad ng iyong pamumuhay araw-araw. Kung nahihirapan na kayo sa paningin at sinabi ng inyong mga doktor na pwede na itong operahan, ay huwag nyo nang ipagpaliban pa para hindi nyo na kailangan magtiis pa na hindi kayo nakakakita ng malinaw. Again, lalo na kung naaapektuhan na kayo sa pang-araw-araw na gawain. So kung meron kayong kakilala na may katarata, ay i-share nyo lang ang video na ito sa kanya. Baka ito na ang magbibigay ng lakas ng loob sa kanya para magpa-opera. Tandaan, ang mata ay priceless.
Hindi lang ito para makakita, pero para ma-enjoy natin yung araw-araw nating pamumuhay. And that's it for today's video. Ngayon, alam niyo na kung kailan nga ba dapat magpa-opera ang mga pasyenteng may katarata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.